Okay, so ito mga kaibigan, oh. Ito pa. Oh. Anong nakikita nyo dito, mga kaibigan? Gusto ko kayong i-inform, no? Etong nakikita nyo dito, yan. Okay, gusto ko kayong i-inform, mga kaibigan, sa mga fake news ng mga DDS, no? Para hindi kayo madaya ng mga DDS, no? So, eto mga kaibigan, eto po ang original image from Supreme Court website. Yan ang original na picture galing po sa Supreme Court. Ang ginawa ng mga DDS, inedit nila at nilagay nila yung mukha ni Digong. Yan. So bakit po nila ginawa yan? So tingnan natin ha. Marcos Romualdez camp is in panic. Yan. If you know the enemy and know yourself. So pinapalabas nila dito mga kaibigan na si Duterte daw ay dati na naging judge. Naging judge daw dati si Duterte ng Supreme Court. So ibig sabihin, sinasabi nila na, uy, lagot kayo kasi magaling yan si Duterte. Oh, naging judge yan ng Supreme Court. Di ba? Tingnan mo yung mga pambubudol ng mga leadership, no? Wala po silang ibinalita na tama. Lahat po ng binalita ng mga DDS ay mali. Fake news, mga paninirang puri, mga below the belt, no? Wala po silang binalita na tama ang mga DDS, no? Wala, as in wala, no? So ito, isa pa. Ito pa. Isa pa tong fake news peddler na hindi pumunta sa Congress, no? Pero may sumpina na to eh. Ito, kilala niyo siguro to. Kilala niyo yan, Tio Moreno. Ito ngayon mga kaibigan, yung kanilang pinapalabas. Mananalo daw sila dahil dito. Diba? So, ginamit na naman nila mga guys, no? Yung isang picture dito nasa taas, 2016 started like this. Ayan ha, nilagay nila ha. 2016 started like this. So, ito yon. 2016 daw ito, to. Yan. So, 2016 ito mga kaibigan, no? Yan. Tapos, ito naman, sa ibaba, ito daw yung ngayon. Maraming tao. Yan daw ngayon. Okay. Etong picture na nasa itaas, 2016, marami. Maniniwala ako dyan. Guys, na totoo yan. Bakit? Siyempre, andyan yung mga loyalista, andyan yung mga Marcos supporters. Diba? Sumuporta kay Digong ang mga Marcos loyalists, ang Marcos supporters. Siyempre, marami talagang tao yan. Kasi nandyan yung suporta ng mga loyalista, ng mga supporters ni PBBM, ng mga Marcoses, nandyan. Marami talagang tao yan, 2016. So wala akong hindi ko yan ididibang kasi totoo yan. Marami talagang tao nung 2016, no? Nung si Duterte ay nangangampanya. Marami talaga yan. Kasi nandyan ang mga loyalista, Marcos supporters. 'Di ba? At saka during that time, inendorso siya ni Amy Duterte, ni Amy Marcos. Pagkatapos, lagi siya nang sinasabi na, pag ako nanalo, papalibing ko si Apo Lakay. Lagi niya sinasabi na, the best na presidente, Marcos. Palagi niyang nililift up yung pangalan ni Apo Lakay. O di syempre, marami talaga yan. So, totoo yan, 2016. Pero, hindi ibig sabihin na yan ay kanyang supporters. My God, hindi nga siya kilala. Ako nga, hindi ko nga siya kilala eh. Kailan ko lang siya nakilala? Nung inendorso lang siya ng mga Marcos. Hindi kilala si Duterte. Hindi siya magkakaroon ng ganitong kalaking crowd kung hindi dahil sa mga Marcos. Diba? 12-8. Hi, Ma'am Admin Rich. Hi din po sa inyo. Yan. So, yun mga kaibigan ha. Hindi magkakaroon ng ganitong crowd si Duterte noong 2016 kung hindi sa pag-iendorso ng mga Marcos. Yun ang totoo. Dahil si Duterte, hindi siya kilala. Davao lang siya. At hindi pa niya naranasan na tumakbo sa national election. So, hindi talaga siya kilala.
So itong crowd na ito noong 2016, dahil yan sa Marcos loyalists at Marcos supporters. Alam niyo ba mga kaibigan, ang daming grupo ng Marcos loyalists pag naglabasan talaga. Sobrang daming grupo ng Marcos loyalists, malalaki pang grupo yan ha. Mga parallel group, naku ang lalaki ng grupo mga kaibigan. Magugulat kayo kapag talagang naglabasan. Ang laki. Kayang magpuno ng EDSA. Kayang mag-people power. Yan ang katotohanan. No? So, eto, tulad ng sabi ko, 2016, itong sa itaas, totoo yan. Totoo yung picture na yan na pinakita ni Tio Moreno. Kasi nga, sinuportahan ng Marcos loyalists at Marcos supporters si Duterte. Kasi wala naman kaming ibang choice eh. Si Duterte yung in-endorse ni Amy. Si Miriam naman, yung iba hindi bumoto kay Duterte, kay Miriam bumoto. Kaso si Miriam kasi medyo hindi maganda yung kanyang kalusugan. So, nagsiboto talaga kay Duterte. Kasi, at isa pa, si Duterte, ang dami niyang pangako eh. Papalibing daw si Apulacay, tapos sa tuwing magi-speech, magkakampanya, sasabihin pinakamagaling na presidente, Marcos, ganyan-ganyan, bla bla bla. So, meaning to say, binudol niya ang mga Pilipino. Binudol niya ang Marcos loyalists. Binudol ni Duterte ang Marcos supporters. Binudol niya, kaya nakakuha siya ng malaking crowd. Pero sa ngayon, sa tingin mo, makakakuha pa siya ng boto? Hindi na. Pagkatapos niyang siraan ang Pangulo, pagkatapos niyang sabihin na bangag si PBBM, pagkatapos niyang pagbantaan si PBBM, pati si Sara, pati mga anak niya, pati yung kanyang mga alipores, pagkatapos nilang babuyin ang Pangulo, sa tingin nila makakakuha pa sila ng support? Hindi na sila makakakuha ng suporta. Pagkatapos nilang babuyin ng ating Pangulo, hindi na sila makakakuha ng suporta. Tama yung sinasabi ni Larry Gadon eh. Tama yun talaga. Yung sinasabi ni Larry Gadon na si Duterte, wala talaga. Si Sara, hindi talaga yan mananalo. No? So, natin na. Tama yung sinasabi ni Larry Gadon. No? Mga guys. Kaya mapapahiya lang talaga ang mga DDS dahil malalaman nila na totoo naman pala, wala naman pala talagang bilang ang mga Duterte. So, papakita ko sa inyo yung sinasabi ni Larry Gadon para makita ninyo. So, kahit nga yung Pulse Asia Pulse Asia na yan nagsabi na hindi daw totoo yung sinasabi ni Sara na siya daw ang mananalo. Ito si Larry Gadon. At parang nakakaawa itong proclamation of senatorial candidates ng PDP laban na pinungunahan ni former President Duterte. Isipin nyo, napakakunti ng tao at considering that this is a proclamation of senatorial candidates, dapat yan mga tipong nasa Luneta Grandstand or Araneta Coliseum or Philippine Arena or yung malalaking venue, no? Nangyari. What happened? What happened? Ba yan? Sandali. Ito kaya. Itong isa kong Dali guys hanapin ko yung para makita nyo, no? Itong totoo yung sinasabi ni Larry Gadon eh. Okay. Dali po wait lang. Ito. Nakakatawa at parang nakakaawa itong proclamation of senatorial candidates ng PDP laban na pinungunahan ni former President Duterte. Isipin nyo, napakakunti ng tao at
considering that this is a proclamation of senatorial candidates. Dapat yan ay mga tipong nasa Luneta Grandstand or Araneta Coliseum or Philippine Arena or yung malalaking venue, no? Hindi kagaya noong sa alyansa na pinangunahan ni President Bongbong Marcos na talagang libo-libo ang umattend doon sa Ilocos Norte at ganun din doon sa Iloilo. Libo. Itong kila Duterte, 100 lang. Wala pa nga 300, baka 100 plus lang. At karamihan dyan ay mga paid vloggers at mga supporters na sila-sila lang rin. This will reflect also why maisog rallies in all the parts of the country, yung lahat ng mga maisog rallies nila ay konting-konti lang umaattend. Kasi nga, wala naman talagang suporta, walang tao ang mga Duterte. Kaya lang nanalo yan noong 2016 dahil sinuportahan ng mga Marcos loyalists. Kasi no choice. Walang ibang pwede Correct. iboto. Alam nga naman, iboto namin si Marojas o kaya si Binay o kaya si Grace po. No choice. Talagang no choice. Kaya napilitan lang iboto si Duterte. Pero Correct. hindi nangangahulugan na kanya talaga yung boto. Okay? Ngayon, ganito. Noong 2016, noong 2021 pala, ay nag-pa-survey ang Malacanang at inutusan ang mga congressman na mag-conduct ng mga internal surveys. At doon ay ang lumabas na number 1 na malayo ang percentage ay si BBM. Ang number 2 ay si Leni. Number 3 si Isko. Number 4 lang si Sara. Kaya nga hindi siya nag-decide na tumakbo. Kasi nag-mayor na lang siya, nag-file siya ng mayor sa Correct. Davao kasi alam nila na talagang walang boto ang Duterte. Ngayon, kinausap lang siya na isang kaibigan, family friend, na lawyer din, na sinabi sa kanya, sikat ka lang ngayon dahil anak ka ng presidente, pero pag hindi na presidente yung tatay mo, makakalimutan ka lang ng tao. Kaya ang ginawa niya, tumakbo siyang vice president ng BBM. Kasi nga, sure winner siya kung kay BBM. Yan ang totoo niyan. Walang tao ang Duterte. Wala. Maswerte na mga 3 milyon yung mga yan. Yung mga kandidato ni Duterte, na yung iba dyan, kaibigan, pero sorry to say, wala kayong tao. Nakakatawa kayo at nakakaawa. Biruin nyo, ang launching ng inyong proclamation ay sa Club Pilipino lamang. Aba, ano yan? Rotary Club, Kiwanis, Lions Club, o PTA, na ganyan lang. Dapat yan ay malaking venue at libo-libo dapat ang tao. Kayo 100 lang. Naku, nakakaawa kayo. At wala kayong issue. Ang issue ni Duterte, bangag-bangag, adik-adik pa rin. Wala na yan! Hindi Correct. niya pinapansin ng tao. Kaya nga yung mga maisog rallies niyo, walang nagpupunta kasi Tama. walang naniniwala sa inyo. Correct. Ano kayo ngayon? Di ba? Kaya, hindi kayo makakapagpanalo kay Sara. Hindi niyo mapapanalo si Sara, no? Kaya iiyak na lang kayo. Akala nyo kasi malakas kayo eh. Akala nyo kasi nanalo kayo dahil sa Duterte votes. Hindi. Nanalo kayo dahil sa Marcos loyalists at Marcos supporters. Yun ang totoo. Isa pa, ito pa. Brace yourself. Masakit to. Masakit ito ha. Brace yourself. Masakit to. Sa mga datos na meron kayo ng mga panahon na yon, na the 2022 presidency was mine already as claimed by the Vice President. Well, batay sa datos, masasabi natin na hindi. Kasi Base sa datos, masasabi natin na hindi. Anong tanong ni Christian? Totoo daw ba yung kiniklaim ng Vice Presidente na the presidency was mine? Anong sabi sa Pulse Asia? Anong sabi? No, base sa datos. No. Pahiya na naman kayo. Brace yourself dahil masakit ito. tingnan natin yung survey na ginawa namin. Nagsimula kami mag-survey for the 2022 presidential election noong November 2020. At yung huling survey na ginawa namin, nakasama pa pangalan ni
Sara Duterte ay September 2021. Nagsimula siya 26% ang voting support noong November 2020. Noong June ay yung pinamataas niya, June 2021 ay 28. Pero noong September 2021, isang buwan pagkatapos nagkaaway sila ng tatay niya, bumaba yung kanyang voting preference to 20%. At yung kay Bongbong Marcos ng panahon na yun ay bahagyang makyat ng 15%. Si Isko ay 13, si Manny Pacquiao 12, sunod si Cristo rin, at si Lenny Robredo. Kaya doon pa lang June 2021 hanggang September 21, Christian, bumaba ng 8 puntos yung voting preference ni Sara Duterte. Sabi natin noong September 2021, this was a month before the filing of candidacy, ay nag-decline na yung level ng suporta ni Sara Duterte. Kaya masasabi na the presidency was hers, at least at that point in time. Basically, opinion lang niya yun. Okay. Pero yung ganito numero, paano kasi alam natin, ilan ba yung mga pangalan na survey? Napahiya sila. Okay. Labing dalawa, 12. Kasama si Ping Lacson, Cayetano, Bongo, Trillanes, Bello, Teodoro, Pacquiao, Dumagoso, Marcos at Duterte. So basically, pinag-uusapan dito ng mga panahon na yan, sino ba yung magkakaroon ng clear plurality kung sakaling ang election sa pagkapangulo ay isinagawa ng mga panahon na yan. Pero ang tanong ko po, Professor, no, yung ganitong numero ba, kunwari, sabihin na natin 20 to 28%, is that even considered as a safe number for someone gunning for the presidency in a pool of, let's say, 5 or 6 candidates? Well, hindi kasi malayo-layo pa yung una-una in this type of competition where the pre-election survey will show tight, slim margins in terms of lead. Definitely the campaign will matter. Yung messaging nila, yung mismong pamamana ng kampanya, masasabi natin pati makinali ng gobyerno. Christian, hindi naman natin matatagal. Kung tumakbong presidente, si Sara Duterte, maaaring may pakinabang siya. Talagang may pakinabang siya. Malaking pakinabang niya. Dahil ang ama niya, yung pangulo ng panahon na yun. Pero hindi lang ang lugar na kagad ay makakatulong yan, no? Kasi pag tingnan natin yung numero ng September, yung lamang ni Bongbong Marcos kay Sara sa National Capital Region at sa Balas ng Luzon ay malaki. Yung vote is anong double digit kung silipin ko lang parang 28 si Bongbong sa NCR, 12 lang si Sara sa NCR, 20 si Bongbong. 28 si Bongbong Marcos sa NCR. 8 lang si Sara? 8 ba o 12? Tama ba yung narinig ko? 28 si Bongbong Marcos? 8 lang si Sara? Napahiya kayo, no? Pahiya kayo, no? Ang laki ng lamang ni BBM. Napahiya kayo, no? Kasi kayo, mga assuming kasi kayo. Yan ang nangyayari sa mga taong assuming. Kapag nabigo, mas masakit may wala ng jowa. Diba? Pahiya. Okay. Tuloy natin. Masakit ito. Brace yourself. Masakit ito. Sa Balas ng Luzon, 8 lang si Sara. This was NCR 28 si BBM, si Sara 12 lang. Sa Balance Luzon naman si PBBM, ang laki din, si Sara 8 lang. Ano kayo ngayon? Napahiya kayo. Pahiya. kailan? September 2021. A month before the filing of the COCs. A month before the filing. So, ibig sabihin, doon sa malaking malaking bahagi ng Pilipinas, malaking populasyon, voting population, yung population share nila, NCR and Balance Luzon would constitute about close to more than 55%. Lumalamang si Bongbong sa Mindanao, kalahati yung boto ni Sara. Rich votes! Yung mga rich votes, yung may pinakamararaming registered voters, so lamang na lamang si Bongbong, 55%! Ano na mga didilis? Inis na ba kayo?
asar na ba kayo? Ano na mga didilis? Inis na ba kayo? Nagulo tuloy ang aking buhok ko. Sandali ah. Oo. So yun malinaw. Malinaw ang sinasabi ng Pulse Asia. Malinaw. Nawala ng mga trolls. Nasaktan sila eh. Masakit ang katotohanan. Sobrang sakit ang katotohanan. Sinampal sila kaliwat kanan na sa matataas na mga rich votes ng mga lugar. Balance Luzon, NCR, at saka yung ano pa yung sinabi, nakalimutan ko. Ano daw si PBBM? 55%. Si Lukring ay napakaliit lang ng porsyento. So, ibig sabihin, tama pala si Larry Gadon. Sa sinabi ni Larry Gadon. Kaya daw hindi tumakbo sa pagkapresidente si Sara Duterte dahil nalaman niya na kulelat siya, pang-apat siya. Kasi ang sabi ni Larry Gadon, noong 2021, ang Malacanang ay internal survey. Inutusan ang mga kongresistang mag-conduct ng internal survey. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin lang ng mga kaibigan, inutusan yung mga kongresista ng Malacanang sa panahon ni Duterte na mag-conduct sila ng survey sa kanilang distrito. Kung sino ba ang iboboto nila? Bongbong Marcos, Duterte, Isko, o sino man. At ang lumabas daw, lamang na lamang daw si PBBM. Pangalawa daw si Lenny, pangatlo daw si Isko, pang-apat lang daw si Sara. Yan daw ang dahilan kung bakit hindi daw tumakbo si Sara Duterte. Kasi alam niya na hindi siya mananalo. Kasi nga siya ay sigurista. Kasi tingnan niyo mga kaibigan tingnan niyo, mag-isip kayo kung meron kayong utak. Kung ikaw sure na mananalo as president, hindi ka ba tatakbo? Sure ka na mananalo ka? Walang ganong tao, guys. Walang ganong tao. Walang politiko na hindi tatakbo sa pagkapangulo kung sigurado na siya ang mananalo. Igagrab niya yan as an opportunity. Kasi sigurado na pala siya na mananalo eh. Igagrab niya yan. Tatakbo siya. Kaso nga, alam ni Sara na hindi talaga siya mananalo. Kaya hindi siya tumakbo. Masakit ang katotohanan, Masakit ang katotohanan. 'Di ba? Mindanilia Valentin, ma'am, lalo maiinis mga DDS. Nainis na nga po sila eh. Nainis na talaga sila. Tingnan nyo, nagsialisan, no? Dati, nandito yun eh. Nagsialisan na. Tama yun. TYT gas. Impeach pa. Biruin mo mai-impeach pa. Diba? Yun mga guys, no? So, ayan yun. Yan ang totoo. Wala silang tao. Wala silang followers. Ang bumoto kay Duterte noong 2016, mostly Marcos loyalists, Marcos supporters. Ang nagpalaki ng boto kay Sara Duterte, Marcos loyalists, Marcos supporters. 31 million nga tayo, di ba? 31.6 million tayo. Alisin na natin yung 600 plus. 31 million na lang. Sige, 31M tayo. Solid yan. Solid Marcos supporters and Marcos loyalists yan. Kasi alam niyo naman, si President Marcos Jr. hindi pwedeng iboto ng dilawan. Hate na hate nila ang Marcos. Hindi rin siya pwedeng iboto ng Pinklawan kasi nandyan si Leni Robredo. At lalong hindi siya iboto ng mga maka-isko. Kasi si Isko ang iboboto eh. At lalong hindi siya iboboto ng mga DDS. Dahil naniwala ang mga DDS kay Digong na huwag iboto si PBBM kasi nagko-cocaine yan, weak leader yan, spoiled brat yan, hindi yan maasahan sa panahon ng krisis. Kaya naniwala sila kay Digong. Saan sila pumunta? Kay Isko.
Kay Isko sila bumoto. Ang bumoto lang kay PBBM talaga, solid Marcos loyalists at Marcos supporters. Yun lang. Yun ang bumoto kay PBBM. Solido ang boto. 31M, solid yan. Ngayon, dahil nagkagalit na, nagkahiwalay, tatanggalin na natin ang 31M sa boto ni Sara Duterte na ibinigay natin. Kaya ang matitira kay Sara Duterte, wala pang 1 milyon. Kasi 31.6 ang tatanggalin natin eh. So wala pang 1 milyon. O sige, ibigay na natin yung 6, no? Yung 0.6 ibigay na natin sa kanya. Para naman maging at least malapit sa 1 milyon ang kanyang boto. Diba? Yan guys. Kaya wala silang tao. Ilang beses sila nagpatawag ng rally, people power doon, people power dito, people power sa liwasan, 7 days hindi umalis, doon na daw sila matutulog hanggang mapababa nila si PBBM. Anong nangyari? Wala. Hindi nila kaya. Kasi nga wala silang tao. Wala silang tao. Hindi sila makakapagpabagsak sa gobyerno. Wala silang tao. At wala ding sumasama sa kanila na mga high-ranking officials. Ang mga high-ranking officials, loyal sa kanilang commander-in-chief, si PBBM. Kasi nakita naman ng AFP na matino ang ating Pangulo, matino ang Marcos administration. Nakita nila. Kung masama ang administrasyon ng Pangulo, ay matagal na yan nagsumama. Matagal na yan nagrebelde yung mga yan. Matagal na yan sumama sa kay Duterte. Kaso nakikita naman ng AFP na matino ang Pangulo, maganda ang mga pulisiya, maganda ang ginagawa. Kaya hindi mo talaga yan mapapasama. Kasi ang mga militar, matatalino din yan. Hindi yan basta-basta sasama sa mga kulita. Kung nakikita nila na maayos naman ang pamumuno, hindi mo yan sila mapapasama sa kahit anumang rebellion. Kaya wala, hanggang dyan na lang kayo. Hanggang dyan na lang kayo. No? Puro na lang paninira. Mga guys, i-shout out ko na kayo ha. Maraming pong salamat kay Joyce Flores. Salamat po. Alfredo Bahaynon, maraming salamat. Salamat po kay Hazel Joy Gimeno. Salamat din po kay TYT Gas and Mindanilia Valentin. Salamat po. Thank you din po kay Hazel Joy Gimeno, Marilindano. Thank you po kay Alfredo Bahaynon. Salamat din po kay John Connor. Thank you din po kay Duterte Legacy. Thank you po. Joyce Flores. Ashnel Celedio. Salamat po kay Ashnel Celedio. Sabi niya, kahit mga kapatid nating Muslim, kay Sara pa rin sila. Mamaya po pagbalik ko ha, sasagutin ko yan pagbalik ko. Papakita ko sa yung video. Yung video na yung Muslim, no, yung mga Muslim na nasa rally ng impeach Sara Duterte. At tinanong sila, bakit po kayo nandito sir? Ang sabi po kasi ng mga DDS, ang mga Muslim daw ay para kay Sara Duterte, para sa Duterte. Anong sagot ng Muslim? Baka yung mga tanga. Baka daw yung mga tanga ng Muslim. Ang sagot niya, sabi niya ha. Tapos ang sabi pa niya, kami mga Muslim, hindi kami mag-Duterte. Kasi galit na galit nga daw sila eh. Galit na galit daw sila sa pagdurog ni Duterte sa Marawi. Nasira daw ang kanilang mga kabuhayan, nasira daw lahat-lahat moske, pati daw mga bahay nila, hindi naman daw sila binayaran. At marami sa kanila, nawala na sila ng ari-arian. Kaya galit na galit ang mga Muslim kay Duterte, lalo na yung mga nasa Marawi. Ano pang sabi niya? Yung mga nagdo-Duterte, yun yung mga tanga. Hindi ako nagsabi niyan, siya ang nagsabi niyan. Mga Muslim yan ha, na sumama sa impeach Sara Duterte rally. Sila yung nagsabi noon, hindi ako. Ba? Okay, maraming salamat kay Alfredo Bahaynon. Thank you din kay Ian Yusalan. Salamat po, JB. Thank you po, John Conner. Okay, bigyan lang kita ng konting yung nagtanong sa akin. Bakit galit yung mga Muslim? Unang-una, nasira ang mga moske, nasira ang kanilang mga bahay, nawalan sila ng mga ari-arian. Nawala yung kanilang lupa, hindi na nila alam. Yung iba nga nag-aaway-away. So nawala. Hindi rin sila binayaran.
Tama ba ang ginawa ni Duterte pagdurog sa Marawi? Tama ba yung ginawa ni Duterte na dinurog ang Marawi? Mali yun. Maling strategy yun. Unang-una sinasabi ko nga sa inyo, kung si Duterte matalino, eto lang yan eh. Ang laki ng confidential funds niya. Unang-una, ang laki ng confidential funds ni Duterte. Hindi man lang niya nautusan yung kanyang intelligence para mabantayan kung saan ba saan ba ang dapat na i-target, saan ba ang dapat pasukin, nasaan ba yung mga terorista na yan. Bakit mo dudurugin ang buong Marawi? Nandyan ba sa buong Marawi ang mga terorista? Hindi. Kailangan mo lang maging matalino. Kailangan na gamitan mo ng talino. Oh. Huwag mong durugin lahat. Kasi yung ginawa ni Duterte, katulad yan sa isang may-ari ng bahay na may pumasok na ahas sa bahay niya. Ngayon, hindi niya makita, hindi niya alam kung nasaan. So, gagawin niya para mapatay niya yung ahas, sinunog niya ang buong bahay. Yan ang ginawa ni Duterte. Anong tawag dyan? Katangahan. Kabubuhan. Susunugin mo talaga ang buong bahay para mapatay mo yung ahas. Pwede ka naman gumamit ng mga makabagong makinarya, mga makabagong mga paraan para yung ahas ay mahuli. Pwede ka rin naman mag-spray dyan ng lason, no? Paalisin mo muna yung mga tao sa bahay. Pag-spray ka dyan ng lason na makakapagpatay sa ahas. Pagkatapos lalabas yan doon sa kanyang pinagtataguan at hinang-hina na at doon mo tuluyan. Madaming paraan para mapatay mo yung ahas. Hindi mo kailangang sunugin ang buong bahay. Katulad ng ginawa ni Duterte. Anong ginawa niya? Dinurog niya ang Marawi para mapatay niya lahat ng mga terorista. Pero ang totoo, meron namang mga dapat na gawin, estratehiya para matukoy niya kung nasaan banda yung mga yan. Ang dami na ngayong mga gadget. My God. Ang dami ng mga high-tech ngayon na gadget para ma-detect mo kung saan nagtatago yung mga terorista. Bakit kailangan bombahin mo ang buong Marawi at durugin mo ang buong Marawi? Pagkatapos hindi mo naman kayang bayaran lahat ng mga damages. Kaya ang daming Muslim galit sa kanya. Napakaganda ng Marawi dati. Ano nangyari ngayon sa Marawi? At ito pa ha, yung pangako niya na rehabilitation hindi niya natupad. Sino ang nagre-rehabilitate ngayon? Si PBBM. Kaya yung mga tao sa Marawi, yung mga Muslim dyan, hindi yan mag-Duterte. Galit yan galit yan kay Duterte. My God. Sino lang yung Muslim na nag-Duterte? Yung nasa Davao. Yung mga Muslim dyan na nasa Davao, yun lang ang maka-Duterte. Pero the rest, hindi nila makukuha. Yan ang katotohanan. Maraming pong salamat mga kaibigan. Ito po muli si Admin Rich. Lagi nagsasabing fight fake news, expose the truth. Bye and God bless. Happy Sunday.